Sentro ng kontrobersya si Ilocos Norte Governor Imee Marcos kaugnay ng maanumalya umanong paggamit sa Tobacco Excise Tax Fund ng lalawigan. Sa puntong ito, makakausap natin ang isa sa mga tumatayong abogado ng gobernador, si dating Senador Juan Ponce Enrile. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa iyo, Kara. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, sir. May pag-abigat yung amin taga-Amyanan. Opo. Sir, pumunta po sa interes ng ilan na kayo po ay nag-aabogado na ngayon para kay Governor Imee Marcos. Paano po at lumapit sa inyo yung gobernadora at bakit niyo po tinanggap yung trabahong mag-abogado po para sa kanya? Kagaya nung sinabi ko kahapon doon sa hearing sa Committee on Good Government ng House of Representatives, ay ako'y tinawagan ni Imee upang samahan siya doon sa hearing sapagkat nangangamba siya na baka siya ay ikukulong. At ako naman, bilang abogado at naging kasama ng kanyang tatay sa loob ng 20 taon sa gobyerno, bilang pagpapasalamat naman sa kanilang binigay sa akin na pagkakataon na mag-serbisyo sa bayan, ay tinanggap ko yung kanyang request. At nagpunta ako doon, sinamahan ko siya. At yun wala akong tinanggap na bayad, pro bono. Pro bono. Sapagkat hindi na ako humahawak ng kaso ngayon eh. Ngunit, hindi ko naman matatalikuran yung pamilya ng dating Pangulong Presidente Marcos na kung saan ay ako'y kasama nila sa loob ng 20 taon. Okay. So, sir, pumunta po tayo dito sa kaso. For the record po, may anomalya po ba sa paggastos dito sa 66.4 million pesos na Tobacco Excise Tax Fund ng Ilocos Norte? Kasi ang sinasabi, dapat mapunta ito sa mga livelihood programs para sa mga magsasaka. Pero ang sinasabi ng ilang kongresista, hindi naman daw para sa mga magsasaka, yung mga minivan na mga binili. Alam mo, debatable yan eh. Opo. Malabo yung mga issues. Kaya kailangan susuriin yan ng bawat magkadila para malaman ang tunay na nangyari. Sapagkat may rason din naman si Imee, may batayan din naman si Rudy. So, medyo mahirap husgahan yan. Okay. Sabi ng abogado, sinasabi ko na mahihirapan ang magkadila niyan. Okay? Okay. Kasi ang sinasabi rin po ay hindi raw dumaan sa bidding yung pagbili dun sa ilan sa mga mini truck. Oo, pero meron din naman exception dun sa procurement law. Yun ang ginamit ni Imee. Kaya may mga kanya-kanyang batayan. Okay. Meron din naman sinasabi si Rudy na bakit nagkaroon ng advance payment. Opo. May paliwanag naman ni Imee. Opo. At yung paliwanag ni Imee, yun naman ang tinanggap ng COA. Opo. Kung saan nagkaroon ng exit conference at wala silang ibinintag sa kanya. Pero sa tingin niyo po ba, mahihirapan kayo na i-defend itong si Governor Marcos at least dito sa kasong ito, sir? Hindi ko, dito lang ako sumama sa kanya sa hearing. Aha. No, yung mga detalye ng kaso ay hindi mangyayari yung sa House of Representatives. Kung magkademandahan sa husgado, magkakaroon siya ng ibang abogado. Okay. Sir, bilang dati pong mambabatas, let's go on to another issue po. Pabor po ba kayo dito sa pag-aproba ng Kongreso na palawigin po yung martial law sa Mindanao at least up to the end of the year? Tama yung ginawa ni Presidente Duterte. Sapagkat matapos man yung barilan doon sa Marawi, hindi pa tapos yung problema eh. Nandiyan pa sila.
At yan tinaharap niya na problema ng ISIS. At Opo. nandito na sa Pilipinas yan na parang SIV yan, parang SIV. Pag nadapuan ka niyan, matagal mong gamutin, kay mas malalaki sa doon sa komunista na communist movement na hinarap ni Presidente Marcos, hinarap namin nung panahon namin. Kaya, palagay ko, ang aking maipapayo sa ating mga kababayan, dahan-dahan tayo sa pananalita tungkol sa pangyayari sa bayan natin sapagkat seguridad ng bansa yan, seguridad ng bawat isa sa atin yung nangyayari. Opo. At ang nakakaalam lang dyan, ang Presidente ng Pilipinas sapagkat nasa kanyang kamay ang lahat ng detalye, lahat ng impormasyon, lahat ng desisyon at lahat ng responsibilidad. Okay, okay. Sir, moving on to another issue kasi mainit po ngayon yung bangayan ng ating Pangulo at ng mga makakaliwang grupo. Kayo po ba ay sang-ayon na tapusin na yung usapang pangkapayapaan ng gobyerno at ng CPP, NPA, NDFP? Alam mo, Cara, matagal na yung problema na yan. Opo. Walang galang sa kanila. Pinag-aralan ko yan eh. Mhm. Magsimula pa nung Soviet Union, nung panahon ni Lenin, panahon ni Stalin, at yung mga sumunod sa kanya hanggang kay Putin, ang estratehiya ng communist movement sa buong mundo, hindi lang sa Russia, sa China, sa Cuba, o sa North Korea, o iba pang mga communist countries ngayon, yung yanigin ang nakaupong gobyerno para sila naman ang hahawak ng kapangyarihan. Okay. Hindi sila nagtagumpay sa Indonesia. Merong mga bayan na hindi sila nagtagumpay. Dito sa Pilipinas, hindi sila nagtagumpay. Hanggang ngayon, nandiyan pa sila, nagmamarcha pa sila. Kaya, yung presidente natin, ang responsibilidad niya, ang katahimikan mo, katahimikan ko, katahimikan ng lahat ng mga nakikinig sa atin sa buong bansa, pabayaan natin siya na gawin niya yung trabaho niya, gawin niya yung kapangyarihan niya, yung responsibilidad niya, para hindi tayo luluha sa bandang huli. Yeah, but do you think we should still continue talking with the CPP, NPA, NDFP? Palagay ko, useless na yun eh. Hindi matagal na namin kinakausap din yung mga yan, di ba? Ang walang nangyayari sapagkat gusto nila kapangyarihan ng bansa. Hindi sila interesado sa negotiation. Ginagamit lang nila yun para ma-propagandize yung kanilang position. Okay, okay. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon. Dating Senador Juan Ponce Enrile. Thank you, sir, for your time.